Hoy, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Hoy, ito ha, bago to, ka-coffee ha. Hindi naman pala sumuko, ka-coffee. Itong si Kibuloy, kundi no choice na siya. Wala na siyang mapuntahan, na corner na siya, kaya lumabas na lang siya. Si PBBM na mismo ang nagsalita, ka-coffee. Hindi ka pa ba maniniwala sa presidente? Siyempre yung mga intel report, yung mga confidential information, makakarating sa presidente yan. By definition, sa unang tingin, iisipin mo sumuko, no? Pero kung titingnan mo yung sitwasyon, hindi siya papasok doon sa term na sumuko at pinapaliwanag mismo ni PBBM yan. Kasi kung intention talaga, ha? Kasi ang ginagamit ngayon ng grupo ni Kibuloy, ng mga DDS, no? Voluntarily surrendered. Yan yung kanilang term dyan. Actually, ka-coffee, hindi issue sa atin yan, ha? Kung sumuko ba siya o nahuli. Parehas lang naman yan. Ang importante dito, ka-coffee, hawak na siya ng authority, no? At mabubulok na siya sa bilangguan. Pero kailangan natin i-correct itong fake news na pinapakalat ng kabilang grupo, no, nitong mga DDS. Ang gusto nilang i-highlight, mabait si Pastor. Ang gusto nilang i-highlight, voluntarily surrendered, no? Ibig sabihin, teka, ano bang ibig sabihin mo dyan? Pag voluntary surrendered, nirarespeto yung batas, ganyan. Di ba ganyan ang dating ganyan eh? Nirarespeto niya yung batas, yung Philippine National Police, nirarespeto niya yung administrasyon, nirarespeto niya yung warrant, nirarespeto niya, etc. At ayaw niya mag-cause ng commotion, ayaw niya mag-cause ng kung ano-ano pa. Kaya voluntarily nag-surrender siya. Ang problema hindi ganyan yung sitwasyon eh. Marami pang nangyari bago siya lumabas dyan. At lumabas siya noong mako-corner na siya. At nung na-corner na siya, kasi alam na alam ng Philippine National Police na nandiyan si Kibuloy sa lugar na yan. Di ba? In the matter of time na lang, ipapasukin na yung building na yan kung saan nagtatago yung kanilang grupo. No choice na siya. Na-corner na siya, kaya siya lumabas. Pakinggan natin, ka-coffee, si PBBM may explanation dito. Kasi naninindigan si PBBM, hindi siya sumurrender. Hindi siya voluntarily sumurrender. In short, nag-surface lang siya kasi na-corner na siya. Hindi naman siya lalabas kung hindi ginawa ng Philippine National Police yung kanilang operasyon. Kung hindi siya na-pressure dyan. Yan ang ipinaglalaban dito ni PBBM. Presidente na yan, ka-coffee, ha? O, pakinggan natin, ka-coffee. Medyo mahaba-haba itong interview na to, ha? 13 minutes po itong media interview ni Pangulong Bongbong Marcos kani-kanina lang. Let's watch the video and then later on I will give my reactions, no? Sir, good morning po. Good morning. Good morning. Nasa kamay na po ng mga otoridad si Pastor Kibuloy. Ano po ang next step ng administration given, sir, na meron tayong extradition treaty with the US? Well, the extradition request is not yet there. Besides, the judicial processes that Apollo Kibuloy is going to have to go through now locally still have to be done. Because we have, what has been done is that we have implemented and enforced an arrest warrant that was issued by the court. And therefore... Okay, agree. Sige, dito muna tayo, ka-coffee. Pag-usapan natin itong itong extradition treaty, ka-coffee, no? Ako, confident ako, hindi madadala si Kibuloy sa Amerika. Dito na lang yan, ka-coffee, hanggang pumanaw na lang yan, dito yan sa Pilipinas. Kasi naturuan sila ng tip dyan eh. Itong kampo ni Kibuloy, itong grupo nila, Atty. Torrio, naturuan ng tip yan ng isang undersecretary dyan po sa Department of Justice na pwede nilang i-justify para hindi madala si Kibuloy sa Amerika. Kasi yan ang kinakatakot ng grupo ni Kibuloy, nadalhin siya sa Amerika. Pero pwede nilang idahilan na existing pa yung kaso niya dito sa Pilipinas at hindi siya pwedeng dalhin sa Amerika, no? In short, mahaba-haba yan, ka-coffee. Alam niyo naman ang hustisya dito sa Pilipinas, no? Medyo mahaba-haba ang mga proceedings yan. At i-justify niya yan. Huwag niyo akong dadalhin dyan. Kasi kailangan kong harapin locally, ha, dito sa Pilipinas itong mga existing kaso ko. So yung extradition treaty na ito, ka-coffee, with the US, I don't think na magpo-prosper yan, which is good sa kampo ni Kibuloy. Pero syempre, dahil no bail yan, wala naman siyang piyansa dyan, habang sinasagawa yung hearing, let's say mauurong yung hearing na yan, na-judge siya sa bilangguan. Parang ginawa nila kay Laila de Lima. Ilang taon inabot si Laila dyan? 7 years? 7 years siyang nabilanggo. Itong si Laila de Lima, itong si Kibuloy, ilang taon na to? 74. Let's see,
nakikita ko dyan ka-coffee, mga makukulong yan, mga 5 taon, etc. And then, magdi-deteriorate ang kanyang health hanggang tuluyan na lang itong pumanaw ka-coffee. So, dito sa Pilipinas yan papanaw itong si Kibuloy, hindi yan madadala sa Amerika. And in the first place, wala pa pong request na ipinapasa ang Embahada ng Amerika dito sa Pilipinas, kaugnay po dito sa extradition treaty. And may kaso sa Pilipinas, locally may kaso. So, kailangan dinggin muna yan. So, actually, sa equation natin, out na yung Amerika dito sa eksena na ito, no? Posible pa itong ICC. Sa usapin ng ICC, mas posible pa yan dito kay Digong. Sige, pakinggan pa natin. It is now within the court's hands. Wala na sa executive ito. Kami sa executive, ang ginawa lang namin, in-implement lang namin, in-enforce lang namin ang order ng court. Agree. So that is the situation now. We will have to look at that. But for the moment, hindi extradition ang tinitignan natin. Ang tinitignan natin ay yung mga kaso na mga complaint na pinila dito sa Pilipinas. At yun muna ang kailangan niyang harapin. Next question, Chona, please. Ano sa tingin ninyo sa kaso ni Kibuloy? Kasi kung ako nakamonitor kasi ako sa SMNI, no, sa mga pinagsasasabi ni Torion, ang gusto nilang i-highlight sa kanilang narrative, no, na isang complainant lang. Yan ang gusto nilang i-highlight. In short, pinapalabas nila na madali lang itong kaso na to. No, na hindi ko alam kung paano gagawin nilang diskarte diyan. Marami namang pera, no, pwede mag-hire na magagaling na lawyers yan. Pero ang gusto nilang palabasin diyan, mababasura din yan yung kaso dito sa dito sa Pilipinas, no. Yan ang gusto nilang palabasin diyan dahil isa lang naman ang complainant. Napapansin ko yan sa narrative ni Attorney Torion na haharapin nila itong isang kaso lang, no, na actually confident pa nga si Torion kung hindi lang daw sumuko yan si Kibuloy, posible daw ma-nullify o ma-considered na null itong warrant ni Kibuloy, no. So ganyan sila ka-confident diyan. Yun nga lang, sa akin, sige, magaling, no? Magaling, may grupo sila, may pool of lawyers sila na magagaling at para ma-dismiss nila yung kaso na yan. Pero, 'di ba, sa sistema ng hustisya dito sa Pilipinas, sige, RTC nagkaroon ng ruling, pumabor yan kay Kibuloy, etc. 'Di ba? Pwede pang appeal, 'di ba? Court of Appeal mo pa o kung appeals magkaroon ulit ng ruling favorable sa kanila hanggang makarating tayo ng Korte Suprema. So mahaba-haba yan. At least kahit papano, since walang bail yan, nasa loob pa rin itong si Kibuloy, mararanasan niya rin yung hirap ng buhay, no, sa bilangguan. Kahit papano man lang mapagdusahan niya itong mga nagawa niya, kung totoo man itong mga nagawa niya. And ako, naniniwala ako, may probable cause ka-coffee, na posibleng ginawa niya ka-coffee. Hindi naman tayo pwedeng mag-judge, no? Hindi naman tayo judge hindi naman tayo hukom. Pero base sa mga nangyayari, base rin sa mga napapanood natin mga testimonya, may mga documentaries din tayo Actually, nawiwili na nga tayo dito sa kwento ni Kibuloy no? I-search niyo sa YouTube Merong documentary na ginawa itong National Geographic Channel ka-coffee. At grabe yung interview niya kay Kibuloy. 14 years ago na yung documentary na yan. I recommend na panoorin ninyo ka-coffee at makikita nyo 14 years ago napakayaman na nito ni Kibuloy, no? At yun na, nakalulungkot ka-coffee. 30 million pa lang yung populasyon ng Pilipinas natin. At base doon sa documentary, 6 na milyon na raw yung followers ni Kibuloy doon. Mas marami pa ata sa Katoliko ata. Parang close to the number of the Catholics Parang ganyan ang palabas nila dyan. At nakalulungkot doon sa documentary na yun ka-coffee. Makikita mo yung mga communities, yung mga bahay-bahay surrounding the kingdom of Jesus Christ. Naghihirap talaga. Naghihirap. Hirap yung mga bata, walang makain halos. Pero yung kingdom niya, may private na chopper ba tawag natin dyan, o helicopter yan. Napakagara ng kanyang garden, o ang tawag natin dyan, yung House of Eden niya ba yan, o kung anong ang tawag niya. Diba? Naghihirap yung mga disciples niya, siya nagpapakasasa. Sabi nga na isang documentaries doon, sabi na nag-i-interview sa kanya, di ba si Jesus, kasi sinasabi niyang Son of God siya. Di ba si Jesus, namuhay with the lepers? Di ba? Namuhay, dinanas ang hirap ng buhay, pero bakit ikaw para nagpapakasasa ka sa napakaraming yaman na ito, naggaling sa iyong mga followers? Ang sagot lang ni Kibuloy, sabi niya, this is the will of the God, of the Lord. Sabi niya, kaloob daw yan, kahilingan, kagustuhan daw po ng Diyos yan, kung bakit nararanas niya yung mga yan. Parang hindi katanggap-tanggap yun. Panoorin nyo ka-coffee para mag-gets ninyo yung entirety ng concept nito. Documentary yan, National Geographic Channel, no? 14 years ago na yung docu na yan, nasa YouTube yan. Anyway, sige, let's proceed ka-coffee dito sa interview na ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Hi, John. Sir, good morning.
Oo. Sir, anong participation ng Armed Forces of the Philippines? Bakit sila nandun? At bakit sa kanya nag-surrender si Pastor Kibuloy? Well, ganyan naman talaga. Madalas naman mangyari yan na may augmentation sa AFP. But let's be very clear. This was a police-led operation. Exactly. It was a police operation. Kung ano man ang involvement ng AFP dyan ay, as I said, augmentation. As you can imagine, all through these past months all the intelligence services were involved, both in the police, both in the AFP, even our civilian intelligence services. Kasama lahat yan para malaman natin ano yung dapat natin gawin and what are the movements that can be attributed to Apollo Kibuloy, Mr. Kibuloy. At yan ang Again ha, ka-coffee ha, si PBBM mismo ang nagsasabi itong operasyon na to ay ang nanguna talaga dito ay Philippine National Police. Kaya kung gusto nyong i-discredit si General Torre, si PNP Chief Marbil, parang hindi katanggap-tanggap yan, ka-coffee, dahil nakita natin yung sakripisyo ng mga pulis, ka-coffee, na nandiyadyaan yan sa loob ng compound. Actually, dyan ang natutulog Grabe din ang paghihirap nito mga pulis na to para lang maging successful itong operasyon na to. So we have to give the credits kung kanino man ito due, which is ang Philippine National Police. Sumuko sa ISAF, sa Armed Forces of the Philippines, kasi may nababasa rin tayo, ka-coffee, na may isang governor na tumulong sa kanya para ma-link itong board of directors daw ng Kingdom of Jesus Christ at doon sa military. Syempre, hindi kakampi. Hindi talaga susuko yan. Itong si Kibuloy sa PNP kasi alam niyang yan ang kalaban niya, And para mang-inis na lang din, posibleng yan din ang dahilan. Again, hindi naman lalabas yan kung hindi na-corner. Kung hindi nagsumikap yung Philippine National Police na halughugin yan, hindi lalabas yan. Kaya ito yung sinasabi ni PBBM, hindi talaga siya sumuko. Kasi ibang ibig sabihin ng sumuko, Hindi ka muna magkakaroon ng operasyon, kundi pupunta ka sa police station, pupunta ka sa prosecutor, o kung kanino man, ka-coffee, nang wala nang ganito mga sitwasyon, wala nang ganyan mga senaryo, hindi mo na pahihirapan ng kung sino man. Yun ang sumuko. Ito, na-corner siya. Kaya lumabas na lang siya kasi ayaw niya nang mag-lead pa into something serious, itong sitwasyon na yan. May augmentation. Kung maalala ninyo, nung una silang pumasok, after 24 hours, 36 hours, hapong-hapo na yung mga pulis. So, ang ginawa namin, para marelyebo naman sila ng konti, ay nagpadala kami ng sundalo na AFP. That was about 2.5 weeks ago. Nagpadala tayo ng AFP para mag-augment, makapagpahinga naman yung mga pulis natin. But eventually, when that was okay, nung pwede na naman yung pulis natin, winidro na naman natin yung AFP at ang pulis na naman ang nag-frontline. So, that's a standard procedure dito sa Pilipinas. Madalas naman talaga natin ginagawa yan. Collective effort. Of course, kailangan din natin pasalamatan yung ibang government agencies, ibang law enforcement offices, halimbawa NBI, Armed Forces of the Philippines. Syempre, they contributed also sa kanilang intelligence, para maging pulido itong operasyon na ito ng Philippine National Police. So collective effort din naman pala. At least kahit papaano, ina-acknowledge din ng ating presidente itong ibang mga law enforcement agencies. I think what you all want to know, and let me take you through the timeline already, what happened here. Over the last 2-3 weeks, we have been getting messages and feelers. Alam niyo naman to, yung mga sinasabi magsusurrender si Mr. Kibuloy, basta meron sa mga condition, kung ano-ano, na sinasabi na kailangan may promise na hindi siya papadala sa Amerika, na hindi kung ano-ano pa. At alam naman ninyo, hindi naman natuloy yun dahil hindi naman maaari na yung fugitive ang nagsasabi kung may mga kondisyon sa pag-aresto sa kanya. Kaya po lang nangyari doon. Ngunit patuloy. Meron tayong mga feelers na nakukuha. At we were very clear to his people, his lawyers specifically, na hindi maaari na may conditions na mayroon siyang ilalagay. At lagi namin sinasabi.
Totoo naman kasi, ikaw na nga impugante, ikaw pa yung hihingi ng written declaration, di ba? Na hindi siya ibibigay sa Amerika. Ayos naman yun, ikaw na nga indihado. Ikaw pa yung magre-request sa presidente pa mismo, parang kapal naman ang mukha, no? Yung presidente pa mismo ang hihingian mo ng written declaration na hindi ka ibibigay sa Amerika. Very off, ka-coffee. Ito naging move na ito ni Kibuloy. Buti na lang hindi tumiklop itong gobyerno na ito. Kasi kung tumiklop si PBBM dyan at nagbigay ng written declaration dyan, edi tatawanan lang nila ngayon itong gobyerno at itong administrasyon. Saan ka pa nakakita niyan? Isang pugante. Hinawakan ng gobyerno, nanghingi ng written declaration, kapalit ng kanyang pagsuko. Basta patuloy lang ang aming gagawin. You have to decide what you want to do, but we are ordered by the court to enforce this order, and that's what we are going to do. And the putting of conditions is not an option for somebody who is actually a fugitive. So this went on back and forth for the last 2-3 weeks. On yesterday, about between 8 and 9 in the morning, we got another message from our contacts na sinasabi handa na raw siya mag-surrender. Sinabi na, very good. Wala ng conditions. Wala na yung mga conditions na dating ilinalagay. So, sabi namin, fine. Pero sabi niya, sana may presence ng AFP dahil wala daw siyang tiwala sa police. Okay. So, fine. Yun ang ginawa namin. So, that was around, na-decide na namin. Sabi ko, by 9 o'clock, I cannot remember the precise time, but by 9 o'clock yesterday, in the morning, I was able to say, sige, tuloy nyo na. Agree to that scenario. So, and that was it. So, tuloy-tuloy ng pag-uusap. How do we do it? Where did this? Where? At 3:40, In fairness hindi natin to alam, ka-coffee, no? Hindi to nilabas si Abalos, ni Secretary Abalos ng DILG, hindi ito nilabas ni General Torre. Kasi kung yung mga tao na ito, ka-coffee, kung papansin talaga, di ba, gustong pumapel, ilalabas nila ito mga timeline na ito eh. Kasi tawag natin dyan, gold, itong mga impormasyon na ito, itong timeline na ito, kakagatin niya ng media, pero hindi nila dinisclose yung mga ganyang impormasyon. Okay lang ito, nanggagaling mismo sa presidente itong mga klase ng impormasyon na ito, na ngayon lang natin ito naririnig coming from the mouth of the president himself. Afternoon of yesterday, lumipad na yung C-130 papuntang Davao para susunduin na siya. And that is exactly what happened. Pagbaba ng C-130 sa Davao Airport, pinuntahan na nila ang compound at natuloy na yung kanyang pag-exchange. Dinala siya, sinakay siya sa C-130 para dalhin dito sa Maynila dahil kailangan ang unang naging kaso niya ay Pasig. So, dun muna siya haharap. And that's essentially the timeline of what happened yesterday. The events after things that were not really moving, kung hindi dun sa atin na yun na nga, pinasok na yung ng pulis yung compound, naghuhukay nga tayo dahil na ang intelligence natin ay sinasabi talagang nandoon siya at patuloy yung aming operation. So that is that as I think what convinced Mr. Kibuloy na wala na, useless na yung magdago siya, na dapat lumabas na siya. And so, well, I'm happy that I'm glad that this is over. We can now resolve and look at the allegations that have been made. Malinaw naman yan. Na-corner na siya eh. No choice siya. So, kailangan niya nang lumabas at harapin na lang itong mga kaso. Yan. Diyan niya na ilabas yung resources niya. Ilabas niya yung mahuhusay niya mga abogado, no? At syempre, yung media niya, nadjadja pa rin niya ng SMNI para, syempre, i-promote pa rin si Kibuloy. Kasi, yan ang ano niya eh, bread and butter nila eh. Yung may mga mauuto sila, may mga kukumbinsi sila, syempre magbibigay ka ng kung ano-ano dyan sa kanilang grupo na yan. Pero syempre, ang mainstream media medyo matalino na rin, ka-coffee. Hindi nila mabobola eh. Ang mga
ni Kibuloy itong mainstream media. At napapansin nyo naman yung ka-coffee, galit na galit itong SMNI sa mainstream media kasi parang nabayaran na raw pati itong mainstream media dahil hindi na raw binibira itong administrasyon na ito, no? At puro Kibuloy daw, negative ang stories about Kibuloy. Anong isusulat mo na positive tungkol dyan sa kanya? SMNI lang naman naglalabas ng mga positive news niyan. Actually, marami nagdidiwang. Kahit hindi mga pro-admin, nagdidiwang sila na naaresto na itong si Kibuloy. Kahit papaano matigil na itong mga pinaggagawa niya na unacceptable at may marami habang dumadami pa yung mga biktima na hindi naman dapat. Kaya maraming nagdiriwang, maraming natutuwa na natuldukan na itong kanyang mga kalukuhan dyan sa kanyang kingdom. O siya, ano sa inyo dyan ka-coffee? Ibahagi ang inyong opinion, ang inyong reaction dyan sa ating comment section para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee yan. Ka-coffee ko nasa Facebook po kayo. At di pa po kayo naka-follow, naka-like sa ating Facebook page, please like and follow ko na sa YouTube. Please click lang po na subscribe dyan sa baba at hit nyo na rin ka-coffee yung notification icon para updated kayo sa ating mga bagong upload. Alright, ako magpapaalam muna sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo ka-coffee, nasa man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!